Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Narito tayo sa ating unang linggo para sa unang quarter para sa Filipino 5. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto. Paano mo ba may uugnay yung inyong mga binasang mga teksto o kwento sa sarili mong karanasan? So, simulan na natin ang ating pag-aaral para sa linggong ito. Bago tayo tumungo sa inyong aralin sa araw o linggong ito ay tayo muna ay magbalik-aral. Ano ba ang ginawa mo kanina? Ikwento mo naman. Ibahagi ito sa iyong katabi at ikwento ang ginawa mo kanina. Pero kapag nagkukwentuhan, siguraduhin kayong dalawa lang ng iyong katabi ang magkakarinigan upang hindi naman maabalang iba rin nating kaklase o kamag-aral na nagbabahagi rin ng kanilang kwento sa kanilang katabi. Sige na, simulan mo na! At pagkatapos nito, kumusta naman ang naging kwentuhan ninyo? Napasarap ba kayo sa inyong kwentuhan at ano ba ang iyong ibinahagi sa iyong katabi o kaklase o sa iyong kaibigan? Napakasarap makipagkwentuhan, ano? Kumusta ang naging kwentuhan ninyo? Masaya ba ang naging pag-uusap ninyo? O may kaugnayan ba ang kwento mo sa kwento ng katabi mo? Maraming pangyayari ang nagaganap sa araw-araw na hindi natin kontrolado sapagkat hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin o ano yung magiging karanasan natin para sa araw na iyon. Maaring ito ay maganda o hindi maganda, inaasahan at kagulat-gulat. Pero ang kaya nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Hindi ba? Hindi naman natin alam kung ano yung pwede nating maging karanasan sa araw na iyon. Halimbawa, gumising ka na tuwang-tuwa ka pero hindi mo alam bakit pag-uwi mo bigla ka na lang umiyak o may hindi magandang nangyari sa iyo pag uwi mo. Pero syempre, ayaw natin ng ganoon, hindi ba? Gusto natin yung mga nararanasan natin ay masaya lamang. Pero, ayun nga, hindi naman pwedeng gano'n na lang lagi. Diba? Dahil may mga pagsubok tayong nararanasan sa araw-araw nating pamumuhay. Sabi nga dito sa atin, ang kaya lang nating kontrolin ay ang ating mga reaksyon o kung paano ba natin ito haharapin kapag dumating na yan sa ating buhay. Ang sariling karanasan ay ang mga karanasan na nakamit natin sa buhay. Mga karanasan na nagpahiwatig ng kung ano ang ating naintindihan at naranasan sa ating kapaligiran. Naririnig mo ba yung sinasabi ng ilan o ng ating mga mas nakakatanda sa atin na experience is the best teacher? Dahil yung mga karanasan natin ay nagtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na maaaring hindi natin natututunan sa loob ng ating silid-aralan o sa ating paaralan, hindi ba? Kasi hindi naman lahat kayang ituro ng ating guro. Meron ding limitasyon yung kanilang itinuturo. Pero yung ating karanasan sa buhay, yung mga pang-araw-araw mong pakikipagsapalaran sa buhay ay nagbibigay sa atin ng lesson, Kumbaga natututo tayo sa mga karanasan natin ito. Kaya nga sinasabi nila na experience is the best teacher. Kumbaga, yung karanasan mo na yan ay nagpapahiwatig. Kaya kumbaga, mas naintindihan natin ang buhay dahil sa mga karanasan na nararanasan natin sa araw-araw at maging sa ating kapaligiran. Ano ba yung napakinggang teksto? Ang napakinggang teksto ay isang nakasulat na paglalarawan ng isang karanasan o pangyayari na natanggap natin sa pamamagitan ng mga salita o wika. So, ito yung mga kwento na inyong narinig. Maaring halimbawa nakikinig kayo habang pinapanood ito at nagbasa ako ng isang kwento. So, ang tawag na natin doon ay napakinggang
kwento or napakinggang teksto, no? Pag sinabi mo namang teksto, marami tayong iba't ibang uri ng teksto. Merong naglalarawan, may nagbibigay ng impormasyon, no? Yung nagpapabatid, mayroon din namang nagsasalaysay. Pero malimit ng inyong naririnig ng mga teksto ay mga tekstong pasalaysay o naratibo. Diba, na kung saan ito ay naglalahad o nagsasalaysay o maaari ding naglalarawan ng isang karanasan o pangyayari. So, ito yung ating sinasabing napakinggang teksto. Pag sinabi naman nating pag-uugnay, no? Paano ba natin inuugnay yung napakinggang teksto natin sa ating karanasan? Diba yung karanasan, sabi nga natin, ito yung araw-araw mong nararanasan o nangyayari sa buhay mo. Yung tekstong napakinggan naman, ito naman yung halimbawa, kwento mula sa iyong kaibigan, kwento mula sa itinuro ng iyong guro, no? At ngayon, paano mo naman to iuugnay? So, ano ba yung salitang pag-uugnay? Ang pag-uugnay ay ang pagkakaroon ng puwang upang ipahayag ang sariling karanasan sa isang napakinggang teksto. Parang, teka, parang naranasan ko yung kwento na yun na napakinggan ko, no? Ito ay isang proseso ng pag-iisip at pag-unawa kung paano maaring mabigyan ng kahulugan ang ibang mga karanasan sa pamamagitan ng pag-uugnay at pag-iisip sa ating sariling karanasan. Ibig sabihin, pinoproseso mo yung iyong napakinggang teksto at iyong sariling karanasan. So habang 'di ba minsan may naririnig tayong kwento na uy teka, parang nangyari na rin sa akin 'yan, no? Yung gaya sa kwento ng halimbawa yung Leon at Daga, no? Parang yung kwento ng Leon at Daga ay nangyari na rin sa akin, no? Parang may karanasan ako na pwede kong maiugnay o pwede kong ma-relate sa kwento na yan. So, pinoproseso mo habang iniisip mo at inuunawa mo yung kwento, yung napapakinggan mong teksto ay parang nararamdaman mo o pinoproseso mo sa utak mo na parang may ganito akong karanasan o may ganitong pangyayari sa aking buhay na maaari kong iugnay, no? Maaari kong i-relate sa kwento. Bakit ganon bakit kaya ganon? Kasi ang kwento, no, yung mga teksto na pasalaysay o tekstong naratibo o yung mga maikling kwento na inyong naririnig ay sumasalamin sa buhay ng isang tao. Kalimitang sinasalamin ito yung pang-araw-araw na buhay at karanasan ng mga karaniwang tao o kaya naman ng mga kilalang tao na maaari nating kapulutan ng aral at inspirasyon, hindi ba? Kumbaga, bakit nagiging kwento yung kanilang buhay? Upang maka-inspire sila, no? At maging inspirasyon sila sa mga bata, sa mga mag-aaral na katulad ninyo. Lalo na yung kwento ng mga tao na nagsikap upang makamit yung kanilang mga pangarap. Yan yung mga malimit na pinapabasa upang hindi tayo mawala ng pag-asa at patuloy tayong mangarap na makakamit natin yung ating mga pangarap at mga mithiin sa buhay. Kaya madalas, no, na-relate o naiuugnay natin yung sarili nating karanasan sa karanasan nung tauhan sa kwento. Ayan. Kasi naproseso yun sa utak mo na, at naisip mo, naramdaman mo, sumagi sa isip mo na, teka, parang parehas ata kami ng karanasan ni Juan sa kwentong ito. Diba? So, ganun yung pag sinabi nating pag-uugnay. Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa ating paligid. Nais kong suriin mo kung anong iyong naisip sa mga sumusunod na sitwasyon. So, tingnan natin. Okay, para sa bilang isa, ayon sa Department of Health o DOH, ang bilang ng mga batang malnourished o may mahina at payat na pangangatawan ay patuloy na dumarami dala ng kahirapang nararanasan ng bansa. So ano ba yung naiisip mo kapag o habang pinapakinggan mo yung pahayag na ito? No? Sa kabila ng ginagawang effort, no, ng kagawaran ng kalusugan ay hindi pa rin masupil, no, yung pagtaas o yung bilang ng batang malnourished o may mahina at payat na pangangatawan. At ito ay dahil sa labis na o patuloy na dumarami yung mga taong naghihirap sa ating
bansa. Ayan. Kaya dapat paigtingin, no? Lalo na sa ating mga kababayan na kumbaga i-control yung bilang ng anak, no? Hindi mo naman din kumbaga hindi natin inaalis dito yung pagkakaroon nila ng mga anak. Pero ang punto natin dito ay huwag tayong mag-anak kung hindi natin kayang pakainin ng tama, pag-aralin, no, bihisan ng maayos at bigyan ng maayos na buhay. Para naman din hindi rin naman sila maging kawawa at mahirap pagdating sa hinaharap, di ba? Okay, sunod. Kumain ng pagkain masustansya. Kung panay karne ang iyong kinakain ay bawasan mo na ito. Sa halip, kumain ng mga gulay at prutas. Ito ay may fiber na makakatulong upang malinis ang iyong katawan. So, o aray, no? So, ang makakaugnay nito ay yung mga bata o matanda na hindi kumakain ng gulay at sa halip ay puro karne ang kinakain. So, parang may ugnay nila yung kanilang karanasan dito na o nga no, teka, ba't parang sa loob ng isang linggo puro karne na lang ang kinakain ko? Dapat pala ay kumain din ng gulay at prutas para magiging malinis o yung, kasi tumutulong yung gulay at prutas, no, mga fiber ito na nagsisilbing walis upang linisin yung ating bituka at yung ating tiyan upang maging malinis din yung ating katawan. So, sino ba dito yung mga batang hindi kumakain palagi ng gulay at prutas? Ayan, so makaka-ugnay kayo sa pahayag na ito. Ito pa, ang pagkain ng junk food ay makadaragdag lamang ng timbang at lalong nakapagpapataas ng stress sa katawan. Parang ako at ang tinatamaan dito. Pero mga bata, huwag tong gagawin ha. Kasi hindi maganda ang pagkain ng junk food dahil mataas ang asin nito, no? Mataas yung salt content ng mga junk foods. Tapos, kapag hindi ka pa pala inom ng tubig, ito yung mga madalas na nagiging sanhi ng pagkakasakit natin, no? Pagkakaroon ng infection sa ihi at nakakadagdag daw ito sa pagpapataas ng stress sa katawan. Ayan, no? Yung mga mahilig kumain ng junk foods, makakaugnay dito. Pero, ewan ko ba, no? Kumbaga, minsan talaga ang bawal ay masarap, no? May mga pagkakataon talaga na parang gustong-gusto mong kumain ng chichirya. Pero, alam naman natin na ito ay hindi nakakaganda sa ating kalusugan. Pangatlo, ugaliing magpahinga at i-relax ang katawan. Madalas ay napakaraming aralin at mga gawaing dapat na tapusin. Sa sandaling makatapos ng isang gawain ay ipahinga ang katawan upang manumbalik ang lakas ng katawan at isip. O sino ang mga nakaka-relate o nakakaugnay sa pahayag na ito, no? Hindi maiwasan habang tayo ay tumataas ng baitang, no? Tayo ay halimbawa nasa ika-5 baitang, marami ka ng mga takdang aralin. Pagdating mo ng ika-6 na baitang, dumami pa hanggang sa ikaw ay tumungtong ng junior high school, lalo pang dumami. Pero, sabi nga dito, kailangang magpahinga, no? Kapag napagod, magpahinga, no? Umidlip ng kaunti, yung tinatawag na power nap, at pagkatapos ay gawa na ulit ng assignment. So, hindi rin maganda na pinupuyat natin yung ating mga sarili sa paggawa, no, ng mga ganitong gawain. At huwag kayong mag-alala, no? Alam ko naman, ang ating mga guro ay hindi naman nagbibigay ng sobrang daming takdang aralin. Baka kaya ka nagkukumahog ay hindi mo ginagawa sa tamang oras. Mas inuuna mo halimbawa ang pagsiselfone, no? Nagsiselfone ka ng 2 oras tas gagawa ng takdang aralin ng 30 minutes. Siyempre, magmamadali ka na. So, doon ka napapagod kasi minadali mo na yung sarili mo sa pagtapos ng takdang aralin. So, dapat magkaroon ng maayos na time management. Yan. So, sandaling makatapos ng isang gawain na ipahinga ang katawan upang manumbalik ang lakas ng katawan at isip.
Maaaring maligo ng maligamgam na tubig, maaari ring bumulong ng maikling panalangin at damhin ng kasiyahan at kapayapaang nararamdaman ng kalooban. Naranasan nyo ba to? Minsan, pag parang marami kang dinadala o pinagdadaan ng problema kahit sa ganyang edad, parang pakiramdam mo, parang ang bigat-bigat ng kalooban mo. So, isang paraan daw na pwedeng gawin para makarelax ka ay maligo ng maligamgam na tubig, no? Tapos, kumbaga kumakalma raw tayo kapag tayo ay naliligo ng maligamgam na tubig. Maaari ka ring umusal ng maikling panalangin, no? Iklaro mo o tanggalin mo lahat ng iniisip mo sa iyong isip, no? At wala kang iintindihin kundi ang sarili mo lamang, no? At damhin ang kasiyahan at kapayapaang nararamdaman ng kalooban. So, isipin mo lang yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, no? Sabi nga nila, minsan, may mga problemang kusang nasusolusyonan, may mga problemang kailangang harapin. O minsan, yung iba, hayaan mo yung problema na mamroblema sa'yo. Ganyan yung kanilang mga pananaw sa buhay. Okay. Si Nick ay pinanganak ng walang braso at binti. Naging mahirap sa kanyang magulang at maging sa kanyang sarili na maunawaan at tanggapin ang nasabing kalagayan. Ito yung mga medyo mabibigat na, no? Na mga pinagdadaanan, no? Ng ating ilan sa mga mag-aaral, no? Hindi maiiwasan at wala namang may gusto na ganun ang maging mangyari sa kanya o halimbawa sa batang si Nick. Pero syempre sa kabila ng ganitong karanasan, no? Walang ibang susuporta kay Nick kung hindi ang kanyang mga magulang. So, kailangan patatagin din muna ng kanilang, yung mga magulang, yung kanilang sarili at tanggapin na ganito ang naging kalagayan ng kanilang anak. Nang sa gayon ay matanggap din ni Nick yung kanyang sarili. Yan. So, ngunit sa paglipas ng panahon ay maliwanag nilang nakitang magandang dahilan o plano ng Diyos kung bakit nangyari ang ganito sa kanyang buhay. Ayun na nga. So, sabi nga, tingnan lagi natin kung ano yung mga positibong bagay na nangyayari sa atin para hindi natin makita kung ano yung wala sa atin. Diba? Sabi nila lagi, tingnan mo kung ano yung mayroon ka at huwag mong hanapin kung ano yung wala ka. Bilang 5. Isang magsasaka si Mang Berto. Bawat araw ng kanyang gawain na isinasa isip niya ang kapakanan ng mga taong tumatangkilik ng kanyang produktong gulay. Dahil sa palasak na paglalagay ng kemikal sa mga produkto, ngayon hindi siya gumagamit ng anumang pestisidyo. Ayan. Sa halip organikong pataba ang ginagamit niya, gawa gaya ng dumi ng kalabaw, mga nabubulok na balat ng saging, gulay, at iba pa. Kaya lubos na kilala siya bilang Mang Berto Organico sa nakaka-inspire, no? At nakakahanga yung mga ganitong klase ng tao, no? Kumbaga, mayroon talaga tayong mga bagay na kumbaga, sadyang may mga bagay na kahanga-hanga sa bawat tao na ating nakakasalamuhan, no? So, yun na lang yung ating pagtuunan ng pansin. At kumbaga ikaw, maaari mo ring iugnay, no? Sa iyong sarili. So, yan. Kahanap ka ngayon ng iyong karanasan na maaari mong iugnay sa ating pahayag. Para naman sa ating gawain, basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. So, hahayaan kitang magbasa o kaya naman, maaari naman ng ating guro ay magkaroon ng dugtungang pagbasa. So, sa ngayon, bibigyan ko ng pagkakataon na basahin ng tahimik ang ating teksto at mamaya ay sagutin ang mga katanungan. Ang pamagat ng ating akda o teksto ay Bag ko at tulong ko sa panulat ni Maria Magdalena C. Balaw.
Natatandaan mo ba kung ano yung pamagat ng kwento? Tama, bag ko, katulong ko. At kilalanin natin, di ba? Kinilala natin si Piltok, no? Siya yung mag-aaral na kung saan mahal na mahal niya ang kanyang bag. Magbigay ng iyong sariling karanasan na maihahantulad mo sa teksto. So, paano mo ba tinatrato yung iyong bag na pangpasok, no? So, yun. Ano ba yung silbi sa'yo ng bag mo? Katulad ka ba ni Piltok na halos hindi na makita kapag suot ang bag? O kaya naman, wala ka lang pakialam sa iyong bag, itinatapon mo lang kung saan-saan. Para naman sa ating pagtataya, magbigay ng iyong sariling karanasan na maihahalin tulad sa tekstong binasa. Sumulat ng 5 hanggang 10 pangungusap ukol dito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Nawa ay may napulot kang aral sa ating ginawang talakayan para sa linggong ito. At sana tayo ay muling magkasama sa susunod nating aralin sa Filipino. So ako si Teacher Aiza, magkita-kita tayo muli sa susunod nating aralin sa Filipino 5. Paalam!